Ilang oras makaraan ang Pasko, naglandfall ang bagyong Quinta sa Kabisayaan. Sa Iloilo higit na naramdaman ang hagupit nito. Hindi kalakasan ang hanging dala ng bagyong Quinta na tumama sa probinsya, pero tila naging part 2 raw ito ng bagyong Frank. Matindi kasi ang pinsalang idinulot ng napakalakas na ulang dala nito. Sa Haniway, Iloilo, pahirapan ang pagsagip sa mga residenteng natrap sa bahang umabot hanggang leeg. Umapaw kasi ang ilog doon. Idineklara na under state of calamity ang buong probinsya ng Iloilo. Ang bagyong Quinta, ang ika-17 at huling bagyo ngayong 2012 ayon sa Pag-asa. Hulyo nang manalasang isa sa pinakamalakas na bagyong pumasok sa bansa. Ang bagyong Hener, pinaigting din ito ang hanging habagat, kaya ang resulta, matinding pagbaha, landslides at flash floods sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Luzon at Visayas. Mahigit 600 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Hener sa Iloilo. Binahari ng mga residente sa Bataan, Isabela, Bohol at Metro Manila. Sa huling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa mahigit 50 ang patay. Hindi pa man tayo nakahihinga mula sa bagyong Hener. Sinalanta na naman tayo ng matinding sama ng panahon. Pero hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa hanging habagat. Gusto ng mabiglang lahat sa walang humpay na pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa NDRRMC, 89 na bayan at syudad sa Metro Manila, Ilocos at Timog at Gitnang Luzon ang lubhang binaha. Ang takot na naranasan ng marami noong 2009 dahil sa bagyong Ondoy, naulit. Sa tala ng NDRRMC noong Agosto, umabot sa mahigit 4 na milyong Pilipino ang naapektuhan ng hanging habagat, gaya ng bagyong Sendong noong nakaraang taon. Disyembre rin nang tumama sa Mindanao at Visayas ang bagyong Pablo. Sa huling tala ng NDRRMC, umabot na sa mahigit 36 na bilyong piso ang halaga ng pinsala nito. Pero ang mas nakapanlulumo, ang dami ng kinuha nitong buhay. Mahigit 1,000 tao ang nasawi. Dahilan para tawagin itong isa sa pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng bansa. Pinakanapuruhan ng mga bayan ng New Bataan, Compostela Valley at Bangangad, Davao Oriental. Ang mga nasawi, karamihang biktima ng flash flood at gumuhong lupa. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, halos lahat ng 16 na barangay ng New Bataan, Compostela Valley kabilang sa mga hazard-prone areas. Ibig sabihin, high risk ito sa pagbaha at landslide, bagay na matagal na raw alam ng lokal na gobyerno doon. Hanggang sa ngayon ay patuloy ang stress debriefing sa mga biktima. Ang Pag-asa, lagi namang nagpapaalala na ang paghahanda sa publiko raw dapat magsimula. Kung may paparating na bagyo o sama ng panahon, huwag nang lumabas ng bahay hanggat maaari, makinig sa balita at alamin ang pinakasariwang impormasyon tungkol sa bagyo o sama ng panahon. Tanggalin sa saksakan ang appliances, tapalan ng mga bintanang babasagin para kapag nabasag, walang masusugatan. Mag-imbak ng pagkain at tubig, maghanda ng emergency kit na may lamang flashlight at baterya, posporo o lighter, mga damit, lubid, at iba pang gamit pangkaligtasan. Huwag ding kalilimutan ang first aid kit na may lamang mga gamot. Kung mababa ang tinitirhan, lumikas na sa mas ligtas na lugar. Ilista rin ang iba't ibang emergency numbers na maaari ninyong tawagan upang humingi ng tulong.